Gusto ko lang simulan ito sa pagsasabing hindi talaga sa akin ang kwentong ito, kundi kwento ito ng mama ko. Nangyari ito sa kanya mahigit 10 taon na ang nakalipas noong lumilipat kami ng bahay. Mahalaga ring banggitin na nangyari ang lahat sa huling araw ng paglilipat. Tuwing ikinukwento ito ng mama ko sa akin o sa kahit sino, palagi siyang kinakabahan at hindi mapakali at malalaman mo mamaya kung bakit. Lumilipat kami ng bahay dahil gustong bumalik ng nanay ng stepdad ko sa bahay na tinitirahan namin bago ang paglilipat. Galing pa kami sa Manila papuntang Cavite at wala kaming matutuluyan o paglalagyan ng mga gamit. Pero naging mabait ang nanay ng stepdad ko at ibinigay niya sa amin ang bahay na tinitirhan niya doon at lilipat daw muna siya sa Manila kasama ang asawa niya ng 1 taon. Bibigyan niya raw ng 1 taon ng mga magulang ko para makahanap ng sariling bahay dahil gusto rin niyang maibalik ng bahay niya pagkatapos. Mahalaga ring banggitin na malawak ang buong property at karamihan ay napapalibutan ng barbed wire fence. Ang nakakatakot para sa akin noon ay ang kagubatan sa paligid ng bahay. Parang umaabot ito ng ilang hektarya. Pagkalipas ng 1 taon, sinuwerte ang magulang ko at nakahanap sila ng bahay na hindi naman kalayuan mula sa dati naming tirahan. 2 araw naming inilipat ang lahat ng gamit mula sa lumang bahay papunta sa bago. At sa ikalawa at huling araw, nagsimula ang lahat. Bumalik sina mama at stepdad sa lumang bahay para kunin ang natitirang gamit at para isara na ang lugar. Pagdating nila, sinabi ng stepdad ko kay mama na nasa garahe lang daw siya kung sakaling kailanganin siya. Tumanggo si mama at pumasok sa bahay. Sandaling paglalarawan ng bahay dahil mahalaga ito sa kwento. May 2 pasukan at labasan ng bahay. Ang una ay sa harap at ang pangalawa ay sa likod. Kapag pumasok ka sa front door, sala agad ang makikita mo. Kapag naglakad ka ng kaunti at kumanan, may maliit na koridor na may 3 kwarto. Sa kaliwa ang kwarto ng kuya ko, sa gitna ang banyo, at sa kanan ang kwarto ko. Kapag dumiretso ka naman mula sa sala, papasok ka sa kusina at dining area at nandoon din ang back door palabas. Kapag kumaliwa ka bago makarating sa kusina, may hagdan papunta sa itaas. Pag-akyat mo, kung kakaliwa ka, may panibagong maliit na hallway na may 2 kwarto na magkatapat. Banyo sa kaliwa, kwarto ng magulang ko sa kanan. Kapag kumanan ka pagkatapos umakyat, nandoon ang laundry room. May balcony rin sa malapit na nakaharap sa harap ng bakuran. Inikot ni mama ang lahat ng kwarto sa ibaba para siguradong walang naiwan. Pagkatapos ay umakyat siya at sinimulang suriin ang mga kwarto doon. Habang nasa laundry room siya at kinukuha ang natitirang gamit, narinig niya ito. Ang sabi niya, mabagal pero mabibigat na yabag ang narinig niya sa ibaba. Umakyat ang mga yabag sa hagdan hanggang umabot sa pinakahuling baitangan. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng stepdad ko, malinaw na malinaw, "Huwag mong gagawin yan." Natigilan si mama at napakunot ang noo. Tinanong niya kung ano ang hindi niya dapat gawin, pero walang sagot. Tinanong niya ulit pero wala pa ring tugon. Nainis si mama, iniisip na nagbibiro lang si stepdad, kaya lumapit siya sa hagdan. Pagdating niya roon, wala siyang nakita kahit sino. Naguluhan siya sandali pero agad na nauwi sa matinding kaba at takot. Tumayo si mama sa taas ng hagdan, hindi alam kung ano ang gagawin. Bumalik siya sa ginagawa niya nang bigla niyang narinig ang back door na bumukas at sumara. Akala niya una ay lumabas ang stepdad ko, pero agad niyang inisip na paano siya makakababa nang hindi man lang gumawa ng kahit anong ingay. Narinig niya ulit ang mabagal, mabibigat na yabag na paakyat sa hagdan. Sinilip niya ito at nakita mismo niya ang stepdad ko na paakyat na. Sinabi ng stepdad ko na kinuha niya lang ang natitirang tool sa garahe at handa na siyang umalis. Tinignan siya ni mama at tinanong, "Ano yung hindi ko gagawin yan?"
Napatingin ang stepdad ko na wala siyang alam. Tinanong ulit siya ni Mama at ang sagot lang niya ay, "Ha? Anong pinagsasabi mo?" Ipinaliwanag ni Mama ang mga yabag at ang boses na narinig niya. Parehong kapareho ng stepdad ko. Sinabi ng stepdad ko na hindi siya pumasok sa bahay ni isang beses hanggang sa minuto na ito. Nasa labas lang daw siya, nag-aayos at naglalak ng garahe. Hindi makapagsalita si Mama at nagsisimula na ring kabahan. Nanumpa si Mama na boses talaga ng stepdad ko ang narinig at akala niya nandun siya. Sinubukan siyang pakalmahin ng stepdad ko. Sinasabing pagod na pagod lang daw siya at stress mula sa buong araw. Pero ilang sandali lang pagkatapos noon, biglang naging mas makakaiba at nakakatakot ang lahat. Biglang nag-flicker ang ilaw sa bahay. Nagsimulang gumalaw ang mga gamit sa dining room. Sumarang malakas ang pinto ng banyo at sabay-sabay na bumukas ng marahis ang lahat ng cabinet doors. Pagkatapos ay sumara ulit ang mga iyon ng sabay-sabay, kasunod ng malakas na kalabog sa kwarto. Pagpunta nila roon, nakita nilang bumagsak sa sahig ang ceiling fan. Pagdating sa puntong iyon, sobrang nanginginig na si Mama at sinabi kay stepdad na kailangan na nilang umalis. Tatis na siya, ayaw na niyang manatili pa. Kinuha nila ang natitirang gamit at nagmamadaling umaba. Pagdating nila sa ibaba, nakita nilang biglang bumukas ang dating kwarto ko at sumarang malakas kahit walang humahawak. Lumabas sila sa back door at inilagi ng gamit sa sasakyan. Bumalik si Mama sandali para kunin ng matitirang gamit sa ibaba, pero habang nandun siya, narinig niya ang pinto sa taas na paulit-ulit na sinasarang malakas kahit walang humahawak. Kinuha niya ang huling gamit, nilak ang bahay at umalis ng hindi lumilingon. Naniniwala si Mama na may kung sino o kung ano sa bahay na iyon na gusto kaming umalis. May ilang idea ako tungkol sa bahay na iyon at sa nangyari noong araw na iyon. Unang inisip ko, baka may espiritu sa bahay dahil naulit niya ang boses ng stepdad ko. Pangalamang idea, baka mga duwende dahil ang bahay namin ay nasa medyo liblib na probinsya at katabi ng napakalawak na gubat. May nakausap akong tao tungkol dito at may ilan ding sumang-ayon sa teorya ko. Ang iba naman, naniniwala raw na ibang uri ng espiritu iyon na gusto ang presensya namin at nagalit lang dahil aalis kami. Ikinuwento rin ni Mama na maraming beses siyang nakakakita ng kakaibang bagay habang nakatira kami roon. Nagigising daw siya sa gitna ng gabi dahil sa mga yabag sa balkone, pati na rin sa rubog. May mga pagkakataon din na naririnig niya ang front door na bumubukas at sumasara. Akala niya ako o ang kuya ko, pero pagtingin niya, pareho kaming tulog. Minsan nakikita niyang bumubukas ang pinto ng kwarto ng mag-isa pero wala namang tao. Naniniwala si Mama na may kung anong lilalang sa bahay na iyon na palaging nakamasta sa amin, kaya palagi siyang kutob na may mali sa lugar na iyon. Masaya akong nakaalis na kami roon at hindi na namin kailangang harapin pa ang bahay na iyon kailanman. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.